Ewan ko sa'yo. Basta ikaw hindi ka sumusunod sa akin. Mami, hindi mo din kasi ako naiintindihan. Ang gusto mo lang palaging mag-a-abroad kasi akala mo kapag nag-abroad, successful na agad, maraming pera, pero hindi mo alam kung anong pinagdaanan nun. Magkaiba kami ng pinagdaanan, di ba? Hindi siya nakapagtapos. Iba yung trabaho niya dun sa abroad. Eh ako, alam ko yung gagawin ko dito, palagi mo lang akong pinangungunahan. Oh, Diyos ko. Alam mo bang kanina pa kami doon? Hindi, akala ko hindi ka na dadating. Ang tagal ng flight mo. Daddy naman eh. Alam mo naman dito. Ang aling shelo mo. Mare! Dumating na. Ang matagal ko na inaantay na anak ko. Mabilis ka muna sa... Ang bilis naman yata. Di ba wala pa siya... Ay, oo nga. Miski ako ay nabilisan din. Pero... Ayun. May mabuti naman. Salamat sa Diyos at dumating. Mukhang ang dami mong bitbit ah. Opo, marami po talaga akong pasalubong. Oh! Meron naman para sa aling shelo mo. Meron kang binili. Opo, mamaya po. Ay, salamat Mare, naman. kita mo naman kung gaano kabait ang anak ko sa'yo, ha? Buti na lang naalala mo ako kahit papaano. O, ay siya, alis na kayo. Oo, ako ang tagal namin nag-antay sa airport. Ang tagal dumating. Papahinga, okay. Papahinga muna. Sige na, sige. Mare, Sige. daanan kita mamaya. Dali ko sa inyo ano, ha? Sige, salamat sige. pare. Okay. Parang puro damit lang ang laman yata noon. Ipadaan-daan pa dito. Kala mo naman eh. Maingit ako ng mga bitbit nila. Kung ano laang naman. Ano ba yung pasalubong sa akin? Baka naman kung ano laang pasalubong. Sus ko. Baka isang chocolate. Ano ba to? Ay, yayabang ng kapitbahay ko talagang ito. Mami, Saan ka galing? dito lang po sa mga kaibigan ko. Diyos ko, ayun na nga po sa... Ako'y naiinisa. Umagang ako'y nasadya sa kapitbahay natin. Napakayabang! Nakakainis na yan. Dumating lang kasama yung anak galing sa abroad. Akala mo kung sino na, kung ano pinagsasasabi. Aba, mayroon daw akong pasalubong. Sus! Nagyayabang lang. Naku, sa totoo lang, ha? Yan mga yan, mga yayabang lang, wala naman talagang sinasabi. Kaya ikaw, Sarah, ikay pumunta na nga rin sa abroad nang hindi sila lang yung akala mo, sila lang ang makakatikin ng chocolate. Ikaw ay mag-apply na at nang para tayo umayos-ayos ang buhay at umangat-angat din at nang malalaman yung aking kumparing mayabag na yan na hindi lang ang anak niyang nakakapag-abroad. Pwedis na yun? Mami, ang aga-aga naman po. Galit na naman agad kayo. Abay, ang yayabang! May tawag-tawag pa sa akin para lang ipagyabang na dumating yung anak niya. Uy, nasusura. Mami, baka hindi naman nagyayabang. Proud lang dun sa anak niya na bagong dating. Ay, nako, kaya nga ikaw, Sarah, kayo wag nang pares-tayos ka lang dyan. Kayo mag-apply sa abroad. Nang tayo umayos-ayos din ang buhay. Nang hindi tayo niyayabangan ng ating mga kapitbahay. Ha? Kayo mag-apply, ha? Nasabi ko sa iyo. Oh. Sige, Mami, magpalamig ka muna ng ulo mo. Baka nadadala ka lang talaga ng emosyon mo. Punta muna ako dun. Baka yung nga muna ng kape? Bilisan na natin. Maliliit na tayo. Ito na. Tara na. Ay, magandang umaga sa inyong mag-asawa. Palis pala kayo? Opo. Aabalahin ko lang kayo sandali. May gusto sana akong sabihin sa inyong dalawa. Ano po yan? Di ba nagpapahiram kayo ng pera? Nangiram sana ako para sa placement fee. Placement fee po. Oo, mag-abroad kasi. Kayo po? Hindi ako. Yung anak ko si Sarah. Sarah? Hindi po ba masyadong bata po yung anak niya na yun? Graduate na naman yung kakagraduate lang. Pwede na siyang mag-abroad. Sabi ko kasi, mas maganda magtrabaho sa abroad kaysa dito. Mas malaki agad ang kita para yumaman agad kami. Ako. Aling Shelo, parang hindi yata magandang ideya yan. Kasi, alam ko, di ba, parang gusto ni Sarah dito muna magtrabaho. Parang nabanggit niya sa atin yan, di ba? Oo, kasi gusto daw niya munang makakuha ng experience sa Manila. Ay, naku. Sinasabihan ko yung wag na. Dumiretso na sa abroad para, alam mo yun, pag sa abroad kasi malaki kita. Pag dito, Diyos ko, ang tagal mo lang nagtatrabaho dito, wala kang maiipon. Ako. Ulan mo kapitbahay ko. Nagpunta sa abroad. Eto, kauuwi nga lang, aba.
Ang dami ba namang pasalubong? Ang daming dalang gamit pag-uwi. Sabi ko kay Sarah, pupuntahin ko na rin siya sa abroad. Kaya pwede ako makahiram sa inyo. Pagka naman siya nakapunta na ron at may sweldo na ipapahiraman ko, bibigay ko agad sa inyo. Ano po kasi, medyo marami din kaming nilabas na pera nung nakaraan Pero, sige, pag-isipan namin kasi po, parang hindi magandang ideya talaga yan. Kasi, lalo yan, kinukumpara niya yung anak niyo dun sa kapitbahay niyo. Malay ba natin yung buhay nila? Huwag niyo madalin yung anak niyo. Pero, sana mapagbigyan niyo ako, ha? Sige po. Pag-isipan na po namin. Ay, sige. Salamat sa inyong mag-asawa, ha? Opo, pasensya na po. Nagmamadali din po. Alis na rin po kami. Andyan ka lang pala, Sarah, ka di na pa kita hinahanap. Bakit, Mami, galit ka na naman? Ano namang pagdidiskusyonan natin? Abay, anong petsa na? 3 buwan na, nakatunganga ka pa rin dyan. Di ba sabi ko sa'yo, maghanap ka na ng agency para makapag-abroad ka? 3 buwan na, wala pa rin nangyayari. Patunga-tunganga ka lang dyan. Mami, kasi yung gusto mo naman laging mag-a-abroad. Kasi naiinggit ka dun sa kapitbahay natin. Hindi naman kasi ganun kadali ang pag-a-abroad, Mami. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Mahabang proseso yun. Pati hindi lahat ng tao nakatadhana sa pag-a-abroad at magiging successful kapag nag-abroad sila. Ang dami-dami mong sinasabi. Tinatamad ka lang. Di ka nag-iintindi. Wala ka sa diskarte. Yung ating kapitbahay, wala nga masyadong naabot yun. Ang kurso, ano lang ba? Bakit nakapag-abroad? Ikaw, ang ganda-ganda ng iyong nakuha ang kurso? Ang mahal-mahal ng binayad ko sa tuition mo? Tapos pinagtatrabaho ka dyan, di ka naghahanap? Dapat nakaalis ka na. Nakapunta ka na dapat sa abroad. 3 buwan ang nakakaraan. Ano ka ba? Mami, mas maganda yung oportunidad dito sa Pilipinas para dun sa kursong natapos ko. Pati lahat ng yan kasi nakaplano na. Ikaw, nakikisingit ka. Gusto mo pag-abroad ipapasok. Iba nga yung linya na tinatahak ko. Hindi nyo ba yung naiintindihan? Ewan ko sa'yo. Basta ikaw hindi ka sumusunod sa akin. Mami, hindi mo din kasi ako naiintindihan. Ang gusto mo lang palaging mag-a-abroad kasi akala mo kapag nag-abroad, successful na agad, maraming pera, pero hindi mo alam kung anong pinagdaanan nun. Magkaiba kami ng pinagdaanan, di ba? Hindi siya nakapagtapos. Iba yung trabaho niya dun sa abroad. Ako alam ko yung gagawin ko dito, palagi mo lang akong pinangungunahan. Hay nako! Anong pinangungunahan? Ang totoo niyan, pagka ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Mami, nakikita mo ako yung laging may problema, pero tiningnan mo ba yung sarili mo? Hindi mo ba naisip na ikaw yung may problema, ikaw may kasalanan ng lahat ng to? Kasi yung ugali mo, ayoko man sabihin, pero gusto kong malaman mo na inggitera ka. Naiinggit ka sa kapitbahay natin na nag-abroad, na maraming pasalubong pag-uwi na gusto mo, ganun din yung mangyari sa akin. Tumigil ka! Simbergwensang bata ito! Tigil-tigilan nyo na ako sa pag-espanyol nyo, Mami. May kasalanan ka dito. Aminin mo na. Tanggapin mo na din yung pagkakamali mo. Anong pagkakamali ko? Ang gusto ko lamang mag-ibaayos ang buhay mo. Ang kinabukasan mo. Mami, paano tayo angat kung palagi tayong inggitera? Kung gusto mo yung gano'n na uuwi, maraming pasalubong, gusto mo mag-abroad, di ka umalis. Tapos. Sarah! Walang modo tong batang to. Gusto na lang ako iniwan. Oh, narito ang dalawa. May gana pa kayong magpakita ng mukha ninyo matapos hindi nyo kami pautangin? Yun nga po sana yung sinadya namin sa inyo Buti na lang po, Aling Shelo, hindi namin kayo pinahiram ng pera para makaalis ang anak nyo. Buti po, hindi siya nakaalis. Anong ibig sabihin? Ano maganda sa hindi nakaalis? Ito nga nakatega sa bahay, di wala sweldo. Palamunin ko pa. Aling Shelo, dapat nga magpasalamat pa kayo sa amin Hindi namin pinahiram si Sarah. Naku, kung hindi, kung alam nyo lang. Ano magpasalamat? Ba't ako magpapasalamat sa inyo? Hindi nyo nga ako pinautang. Ayun na nga po. Aling Shelo, inadya po ng Diyos na hindi namin kayo pahiramin ng pera. Kasi po, kung naaalala niyo yung mga nakasabayan po ni Sarah na mag-apply para makaalis siya. Di ba nakaalis na? Yun nga po.
yung mga kasabayan po ni Sarah na nag-apply para makaalis, nabiktima po sila ng mga illegal recruiter. Ha? Totoo ba? Opo. At bukod po sa naperahan na nga sila, hiningan ng malaking placement fee, biktima rin po sila ng human trafficking. Kaya imbis na tarayan nyo kami, dapat magpasalamat pa kayo sa amin kasi hindi namin kayo napahiram. Kung hindi, naku, kasama yung anak nyo si Sarah. Saka mamadali nyo pumunta ng abroad yung anak nyo, mapapahamak pa dahil sa inyo. Ako, buti na lang pala. Kung hindi, ang laki sana ng utak ko sa inyo. Aisha, salamat. Pasensya na rin na pagsalitaan ko kayo na masama. Siyempre, iniisip ko lang kasi magka-abroad agad ang anak ko. Yung pala may ganung... Naku, basta salamat sa inyo ha. Sige po. Kami po dumaan lang talaga sa inyo para ibalita sa inyo yung nangyari. Sige, so na po kami. Naku, buti na lang. Nak, Sarah, hindi ako sana ng tawad sa'yo dun sa nangyari kanina. Naisip ko rin na tama ka sa mga sinabi mo at saka nalaman ko dun kina Will at saka Julie yung hinihiraman ko ng placement fee na naloko pala yung mga kasabay mo. Illegal recruiter pala yun saka human trafficker. Buti na ng anak, hindi ka nila nakasama. Patawarin mo ako ha. Tama ka nga anak. Mami, patawarin niyo rin po ako kasi napagtaasan ko po kayo ng boses. Pati nakatuwa naman pong isipin na na-realize niyo na po yung pagkakamali niyo po. Na hindi ko naman po din inaasahan na darating tayo sa punto na magsasagutan tayo. Tawarin niyo po talaga ako, Mami. Naku, lalo na ako anak. Basta ang gusto ko lang maging maayos ang buhay mo. Bahala ka na kung sa palagay mo kung anong tamang dapat mong gawin. So, Mami, pagkatiwalaan niyo po ako. Oo, anak. Kala ko matalinong bata ka. Mare, good morning. Oh, pare. Oh, akala ko ba ito'y mag-abroad din? Bakit nandito pa? Kamusta na yung pag-apply niya? Hindi na siya tutuloy. Naku, buti na nga lang hindi natuloy kasi illegal recruiter pala at human trafficker yung in-apply niya. Naku, buti na lang hindi siya nakasama doon. Sus, Mariusep. Tita Shelo, alam niyo po, napakadelikado po nung ganong ina-applyan na illegal recruiter. Mahirap po ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, sa totoo lang po. Sa edad po ni Sarah, hindi po niya kakayanin yung mga trabahong ginawa ko sa abroad. Bago po ako naihaw ko ang tatay ko sa hirap. Ilan taon ka na ba? 23 po. Yun nga yung sinasabi ko kay Mami. Hindi nila madali, Mare, ang pag-abroad. Tsaka, kung ikaw ay naiinggit o kung ano man, hindi mo alam ang hirap pag nawala ang anak mo pag nasa ibang bansa. Grabe. Tanawin mo itong anak ko kung anong hirap ang dinadanas namin. Ko, alam mo naman itong aking anak mawala lang sa paningin ko. Ako hirap na hirap. Kaya nga, pero parang hindi ako naiinggit. Ano ka ba? Hindi ko sakali lang. Gusto ko lang talagang mapunta ng abroad ng anak ko. Yan, kanya-kanya lang guhit yan, Mare. Kaya nga, at saka ano na lang, bahala na siya kung anong discarding gawin niya. Kaya nandito sa abroad, sa Pilipinas, basta alam kong magiging maayos ang buhay ng anak ko. Doon na lang kami. Tama yan, Mare. Apply na lang ulit, anak, sa iba. At ngayon, mag-iingat na, ha? Opo. Suporta lang tayo, Mare, sa mga anak. Ay, gano'n na nga. Hindi ikaw, ako makikialam. ano masasabi mo? Ikaw ay galing abroad, pabalik-balik ka na. Anong pwede mo sabihin sa kanila? Alam niyo po, Tita Shelo, si Sarah naman po, kahit mag-apply naman po siya dito para magkaroon siya ng experience, di ba po? Kaya, kung ano yung gusto mo, gawin mo dito sa Pinas. Matalino naman yan. Alam na niyang gagawin niya. Ay, salamat nga pala dun sa pasalubong mo sa amin, ha? Nagustuhan mo? Aba, syempre. Sa susunod ulit, ha? Meron pa sa bahay. Dadalang kita mamaya. Huwag ka mag-alala. Saka, next month, aalis na din. Oh. Yeah. O siya, ingat. Sige. Ingat ikaw. O siya, sige po. Apply lang ng apply, anak. Sige po. Sige, pare. Tuloy na kami. Pare, babalik ako mamaya. Oh, ha? Yung pasalubong. Sige, okay.